Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Kuyang Robin, go! Alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Init talaga. Tag-araw. Sa may dagat na masyal at pagdilim sa may baybay humimlay at nagyakap sabay sa pagsapog ng alon, sabay sa paghuni ng ibon, saksi ay liwanag ng buwan. Ang sarap magtampisaw, Haji. Ayan. Tampisaw saan, Lakay? Sa pawis pa lang ngayon eh. Siyempre magtampisaw sa ilog, sa dagat. Ayan. Sa bathtub. Ayan. Sarap. Sa batya. Ayan, pwede na rin. Oy, get well soon nga pala kay Haji Alejandro. Magandang isang mainit na hapon na Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Kayang ganit sa Friday. Swell day na ba? Haampay, Lakay, next week pa. Sa Martes pa. Oo, Holy Tuesday pa. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes, 11 ng buwan Abril. At sa ating mga balita, good news mga kuya. Ayan. Megit 3 pisong bawas presyo sa petroleum products. Asahan daw sa susunod na linggo ba? Magandang balita ngayong maraming magpapa-full tank dahil mag-uuwian sa probinsya. Correct. Semana Santa. Pero bawiin ko ng konti yung good news mo, Lakay. Bakit? Dahil may bad news. Meralco may taas singil sa kuryente na 72 centavos sa bawat kilowatt hour ngayong Abril. Naku, Mrs. Bad News nga. Samantala, MMDA, PNP at PIDEA nagsanib presa sa pag-inspeksyon sa mga bus terminal bago mag-Semana Santa. Uy, may ano ha? Yung mga drivers dyan, mga kuya ha, may random drug test dyan ha, ng mga drivers, mga konduktor. PNP at NBI nagsanib puwersa bumuo ng task force kontra kidnapping. Huli man daw at magaling, sana nga wala nang mangyaring kidnapping. Ilang atohan ng PAOK, NBI at PNP inakosang sangkot sa extortion sa mga Chinese national sa Chinatown. Malacanang bumuwelta sa mga kritiko, wag gawa ng kwento ang kalusugan ng Pangulo. Ayan, kasi medyo nagdugo yung bibig ng Pangulo, ha? Mukhang ang tawag niyan, dry lips? Nag-crack? Hindi eh. Ano lakay? Baka yung gilagid niya, ha? Oh. O kaya nagpabunot ng bagang. Ayan, kaya nagsakit. Wanted na mag-asawang South Korean sa arestado ng immigration. Kasadong ipa-report. Puting SUV, inararong isang kotse, isang jeepney at 3 tricycle sa San Juan City. 2 ang sugatan. Grabe, kaya dahan-dahan sa pagmamaneho mga kuya, ha? Samantala, Bulkan Canlaon sa Negros Island, bahagyang kumalma. Nabawasan ang ibinubugang usok at mga pagyanig. Eto na nga, Lakay. Tag-init na talaga dahil 44 degrees heat index inaasahang naranasan ngayon sa Cavite. Wow. 4 na iba pang lugar nasa danger level heat index din. At hindi na ako magtataka kung kasama na naman tayo sa top 4, Lakay. Kasama daw ang Pasay City at Dagupan.
Kaya ingat-ingat. Sa bagay, alas 4 na pero mainit pa Ang rin. init pa rin ako. Ito na ang good news mga kuya, mga taxi drivers, jeepney drivers. Asahan daw po ang malaking rollback ng petroleum products bukas sa Martes Santo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy, posibleng 3 pesos and 30 centavos. Wow. Hanggang 3.75 ang pwede ibawas sa presyo ng gasolina. At sa diesel naman mga kuya, baaring bawasan ng 2.90 hanggang 3 pesos and 40 centavos kada litro. Yan po ay sa diesel ha. Ayan, at sa kerosene naman, maaaring bawasan din ng 3 pesos and 50 centavos sa kada litro. Ayon kay Romero na itinutulak ito ng pagkalma ng trade tensions sa pagitan ng Amerika at China na unang nagpakaba sa recession at pagbaba ng demand sa crude oil. At kasama na dyan ang ipinapato na tariff ng Amerika. Gayon din ang inasang pagbaba ng Saudi Arabia sa kanilang official selling price sa Asia sa Mayo at pagtaas ng produksyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries sa susunod na buwan. Sana hindi bawiin yan after Holy Week. Ay, totoo lakay. Baka malaki ang bawas, baka Bigay bawi. increase naman 4 pesos kada litro yan. Samantala, may nakaumang na taas singil sa kuryente ang Meralco. Ayon sa Manila Electric Company, kasado silang magtaas ng singil ngayong Abril. Magtataas ng 72 centavos ang singil ng Meralco sa bawat kilowatt hour dahil daw sa pagsipa ng generation costs. Ito ay nangangahulugan ng 144 pesos na dagdag na bayarin para sa mga customer na kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatt hour kada buwan. Samantala, nagsagawa ng inspeksyon ang mga tao ng Philippine National Police, PIDEA at MMDA sa mga bus terminal sa kahabaan ng EDSA bago mag-Semana Santa. Personal na sinuri ni MMDA Chairman Atty. Romando Artes ang 5-star at baliwag transit sa Cubao, Quezon City para tignan ang kondisyon ng mga pasilidad at sasakyan. Bay, sana isama rin yung mga eroplano. Baka mami umusok na naman katulad Huwag ng eroplano naman ng PAL. At nagsagawa din ng random drug test sa ilang mga drivers upang check na ligtas ang mga bibiyaheng pasahero. Layunin din siya nagawang inspeksyon na maipakita ang maayos na relasyon ng MMD at PNP. Bakit may away ba sila? Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes. Narito si Chairman Artes. Kasama nga po natin ulit ang PNP, ang PIDEA, HPG, UCPD at NCRP. Ito po rin ay nagpapakita na wala po crack sa relationship namin. Maganda po ang aming coordination. At yung single incident po na nangyari ng nakaraan will not affect our relationship. Maganda po ang aming coordination. At yung mutual respect po at courtesy ay mananatili between our agencies. Yung nagkasuhan kasi kinasuhan na isang pulis ang MMDA Strike Force Chief na si Gabriel Go matapos siyang ipahiya sa isang clearing operation sa Quezon City. So, LQ lang daw yun. Samantala, lakay, puspusan ang paghahanda ng Department of Tourism sa inaasahang dagsa ng domestic at international tourists sa iba't ibang tourist destinations sa bansa sa darating na Holy Week. Ayon sa DOT, posibleng umabot sa 30 milyon ang bilang ng mga turista na magbabakasyon o kaya naman ay makikilahok sa Holy Week traditions tulad ng bisita iglesia. Pinagana na rin ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang mga regional operation centers upang makipag-ugnayan sa mga high-traffic tourism areas upang matiyak ang kaayusan at seguridad ng mga turista. Kabilang sa mga lugar na binabantayan ng DOT ang Cebu,
Bohol, Boracay, Pangasinan, Puerto Galera, pati ang Intramuros. Nagsagawa na rin ng inspeksyon si Secretary Frasco sa mga terminal, seaports at airports kasama si Transportation Secretary Vince Dizon, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, and Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines. Samantala, bumuo na ng task force kontra kidnapping ang Department of Justice. Kasama ang PNP at NBI kasunod ng mga napaulat at talaga namang may mga nangyaring insidente ng kidnapping sa bansa. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, layon nitong maging maayos ang koordinasyon ng mga ahensya sa pagresolba ng mga kaso ng kidnapping na lubos na ikinababahala ng mga negosyante sa Chinese community. Sinabi ni Remulla na nagkaroon na sila ng dialogo sa Filipino-Chinese businessmen kaugnay sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Kay upang tiyakin na gumagawa ng hakbang ang gobyerno tungkol dito. Abay, isa mo na Secretary Boying yung batang kinidam na pinutulan ng daliri. Tagal-tagal na wala man lang nahuhuling suspect hanggang sa ngayon. Diniling din ng kalihim ang kooperasyon sa mga law enforcement at komunidad para maresolba ang mga kaso at inasang sa susunod na linggo naman ilalabas ang hotlines na tatawagan ng mga may nalalamang ganitong kaso ng krimen. Samantala, nakipagdialogo ang pambansang pulisya sa Filipino-Chinese community sa gitna ng mga pangamba sa kaliwat ka ng pagdukot at pagkamatay sa mga Chinese national sa bansa. Sa pangunguna mismo ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa pulong sa Campo Crame kasama ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, tiniyak niya na on top of the situation umano ang PNP sa kabila ng inamin nitong nakababahalang insidente ng kidnapping. Napagkasunduan ng dalawang kampo ang pagtingin ng pagdetect sa mga potensyal na banta kasama na ang koordinasyon sa local police unit at pagpapalakas ng surveillance sa ilang key business hub. Una nang nagpahayag ng pangamba ang Chinoy community makaraang mapatay ang dinukot na steel magnet kasama ng driver nito. Nanindigan naman ang PNP na nananatiling ligtas sa mga traveler at namumuhunan ang bansa sa kabila ng naturang mga insidente. May ilang tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kakahiya, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Hindi na ginala yung kanilang pangalan, ng kanilang ahensya. At National Bureau of Investigation at ilang pulis nasangkot umano sa extortion sa ilang mga Chinese national sa bansa. Ito ang sinabi ni Teresita Angsin ng Movement for the Restoration of Peace and Order sa panayam ng DZRH sa 2x2. Ayon kay Tessie Ang, mayroon isang residential building ang tinangkang i-raid ng matao ng PAOK, ngunit hindi na pumayag ang building administrator. Dahil dito ay nagpumilit sila, ang ginawa ay nagbayad na lamang ng malaking halaga ng pera ang may-ari ng building matapos na humingi ng pera ang mga nagpakilalang taga-PAOK. Gayun din ay ilang tauhan umano ng NBI at pulisya na nangingikil sa ilang Chinese nationals. Ganito ang pahayag hinaing ni Teresita Angsi. Hindi na report ito I-read niya. Yung isang umakyat. Ayaw siyang paakitin building administrator. Ang ginawa nung may-ari, nagbayad na lang. Huwag na kayong umakyat. This is purely residential. Wala pong pogo dito. I will assure you. Hindi malaki ang gustong ibayad. Malaki kasi yung hiningi. So ang nag-extort po ay PAOK. PAOK. Tapos Tapos may NBI. Yung parking attendant, NBI. Sa kabila nito ay hindi naman inaalis na negosyanteng si Tessie Ang ang posibilidad na hindi lehitimong taon ng PAOK at NBI ang mga sangkot sa extortion.
Matatanda ang sunod-sunod na operasyon ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang na ang mga taga-NBI at PAOK laban sa mga illegal na operasyon ng pogo sa bansa na sangkot sa iba't ibang katiwalian at mga krimen. Kaugnay nga ng balitang yan, nakararanas ng harassment at extortion ng ilang mga Chinese at Filipino-Chinese sa bansa. Ito ang binunyag ni Movement for the Restoration of Peace and Order Founding Chairperson Teresita Tessie Ang-Si sa panayam sa programang 2x2. Halimbawa niya sa mga harassment ay ang pagsita ng pulis sa ilang Chinese sa Binondo at hinahanapan ng papeles. Narito ang bahagi ng panayam kay Tessie Ang-Si. Taga Binondo, may lalabas sa kalye, hihinga ng papeles. Illegal Chinese ka ba? Naglalakad lang sa tulay, inakos sila. Nasaan papeles mo? Illegal ba kayo dito? Buti nila, marunong sa sir, hindi po kami taga-probinsya. Umapela naman si Ang na imbestigahan ng PNP ang mga ganitong pangyayari na nagdudulot na ng takot sa Chinese community. Kaya minsan yung ilang kababayan natin takot na sa ilang pulis Ayan. Imbis na sila hinga ng tulong lakay yan. Abay, yan ang baguhing imahe ng PNP, General Marbil. Ha? Ang motto pa naman natin ay to serve and protect. Ayan. Samantala, kinumpirma ng PNP na may link ang panibagong pagdukot at pagpatay sa isang Chinoy businessman sa isang napaulat na kaso pa ng kidnapping. Ito ang limitaw sa case conference sa Campo Crame sa panguna ng Anti-Kidnapping Group at CIDG. Ayon sa PNP Public Information Office, partikular na konektado sa isang insidente ng pagdukot ay ang mga biktima ng panibagong pagkidnap at pagpatay sa isang steel magnate at ang kanyang driver. Una nang sinabi ni PNP spokesperson General Gina Fajardo na hindi simpleng kidnapping case lamang ang bagong insidente. Kabilang sa mga sinisilip na suspect ng Binoy Special Investigation Group ay ang mga Chinese nationals na gumagamit ng kasabwat na mga Pilipino. Yan nga masakit dyan Mga foreigner, yan tugisin ninyo. Alam naman ng mga tauhan ninyo yan Kung sino ang tamang target. Nagsasideline pa nga sila sa kanilang bodyguard driver. Yan. Samantala, tiniyak ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na maayos ang kondisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y kasunod ng kumalat na video ng Pangulo sa social media na tila mayroong dugo sa gilagid nito habang nagtatalumpati. Naniniwala si Yusek Castro na sadyang pinapakalat ng mga kritiko na hindi maganda ang kalusugan ng Pangulo. Pinabulaanan naman nito ng palasyo dahil araw-araw umanong ginagampanan ng Pangulo ang kanyang mga tungkulin. Narito si Yusek Castro. Huwag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. At iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Yan ang inaabangan ng mga kritiko ng presidente, Madam Undersecretary. Wag lang siguro matisod ang presidente. Laking issue na yan. Matarget ang kahinaan. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Naku mga kuya, ingat-ingat sa pagmamaneho. Abi ay isang SUV, inararo isang kotse, isang jeepney at 3 tricycle. Sa San Juan City, mabuti na lamang at walang namatay pero may mga sugatan. At good news naman sa mga taga Negros dahil ang bulkang Canlaon bagyang kumalma at nabawasan na ang ibinubugang usok at mga pagyanig. At ingat mga kuya dahil painit ang panahon. 44 degrees sa heat index ang inaasang naranasan na kanina dyan sa Cavite at iba pang lugar. Kasama na dito sa Pasay City, Metro Manila na yan. Pagpudot. Yes, at Dagupan City.
ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Doktora Isa Suntay, ganap ng alas 4:28. Ang oras na Sus lang. Wow, kaya palang init paglabas mo, masakit sa ulo na ha. Para ka nasa Pugon sa Sangli Point. 44. Ba, ang taas ha? Sa Ah. Dagupan. 43. Aba, mas mainit pa sa Cavite. Nep naman. Lahat ng gusto matuyo, pumunta sa Cavite, Lakay. Ayan, kayo mga adik sa golf ha. Ingat-ingat mga kuya ha. Ayan, kailangan kuha ka ng umbrella girls. Ayan. Kaya lang sabi ng mga golfers, kahit na mainit ang panahon kahit mainit, pero pagka maganda ang palo, Ayun. hindi nila ramdam yung init ng panahon. Kumakalma sila, lumalamig ang pakiramdam. Samantala sa ating mga reports, Malacanang, binanatan ang sarkastikong pahayag ni Hanilet Abansenya tungkol sa mga krimen sa bansa. Bakit anong sabi ni anang partner ng dating Pangulong Digong? Alam mo, nasa ba item? Meron ka ba item kay Abansenya? Wala, Lakay. Wala. Different page. Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, dismayado ang Malacanang sa naging pananalita ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenya tungkol sa karahasan sa Pilipinas. Sa press briefing, binanata ni Palace Press Officer Claire Castro ang sarkastikong pagbati ni Abansenya sa administrasyon sa mga nagaganap na krimen sa bansa, kabilang ang mga insidente ng pagdukot at pagpatay. Ayon kay Castro, nakalulungkot na tila ginagawang katatawanan ni Abansenya ang mga seryosong pangyayari lalo't may buhay na pinag-uusapan. Narito si Jose Castro. May buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanilet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Sabi pa ni Castro, mariing kinukundena ni Pangulong Marcos ang bawat krimeng nangyayari sa bansa. Sa katunayan, ipinag-utos na anya ng Pangulo ang pagbuo ng Special Investigation Task Force para tutukan ang kaso ni Anson Ke. Belta naman ni Castro kay Abansenya, tiyak na hindi rin ito gugustuhin na i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawang EJK. Ito si Let Narciso Miss para Let. sa DZRH. Yes, Sakay. Anong sabi ba ni Madam Hanilet? Di namin nakita ni Miss Thea. Oo. Ano Ang bang, sabi niya, Lakay, sabi niya, Lakay, congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Congratulations. Ganyan ang gusto ninyo? Sige, congratulations. Congratulations, BBM. Ayan, sarcastic nga, ayan. Pero wag ding onion skin ang Malacanang dahil Snowflake. Oo. Dahil hindi lang si Madam Hanilet ang nababahala, ay ang mga Chinese community ha. Alam po niyo mahabigin yung mga leader sa Chinoy community hindi nagsasalita ang mga yan pero dahil puno na sila sa dami ng mga krimen nangyayari, sila ay lumalantad na, nagsasalita na. Correct. Ayan, kasi siguro wag ding magtampo ang administrasyon. Dapat lutasin ang mga problemang yan. Tama. Dahil talagang nakababahala na ang kidnapping. Lakay, mukhang ang hindi nagustuhan ng palasyo, Lakay, ay yung pagbati. Yun lang. Congratulations dahil doon sa mga krimen. Oo. Ayan. Kano, Madam Hanel, ba't man kinongratulate pa? Upakan mo na lang. Ano man naman, nung panahon ng aking partner, walang ganyan. Ayan, EJK lang. Ayan. Ay, naku po. Ayan, pero kanya-kanyang legacy ika nga. Sa time ni dating Pangulong Digong, aminin po natin, hati ang opinion ng ating mga kababayan. Pero marami nagpapasalamat kay Digong dahil nawala ang mga nabawasan. Ayan. Naging maganda ang peace and order, nawala ng kidnapping, nawala ng holdapan, nagagawa ng mga adik. Ayan, correct, Lakay. Ayan, kaya lang maganda, kaya lang nasobrahan. Ayan, nagkaroon ng abuso at wala namang nahuling malalaking drug lord. Di ba, Dong? Anong order mo nun, Dong? The order is dead or alive. Sa mga kidnappers, ano ang dapat, Dong? The order is dead or alive. Ganun po ba? Ayan,
Tingnan natin kung ano magawa ng ating PNP. Ayan, sa kaso ng kidnapping. Ay, nako. Okay, so Lakay. kumusta ang Pangulo? Ayan, kumusta na Ayun, yung gilagid. pagdudugo ng kanyang ano ang dahilan? Medyo sensitive ba yung gilagid ng presidente o nagpabunot ng bagang? Oo, Lakay. Walang binanggit Lakay ang palasyo tungkol dyan. Pero ang sabi ni Jose Castro, wag daw gawa ng kwento yung kalusugan ng presidente kasi dun sa pagpapakalat ng video ang binabanggit niya mukhang sinasadya para palabasin na hindi maganda yung health ng presidente na hindi naman daw totoo. Normal lang naman yan. Talagang may dumudugo ang gilagid, yung mga sensitive. Ayan. Nagkamali ng pagkakasipilyo Lakay. Kaya lang baka gumamit dapat ng presidente ng soft bristle ng toothbrush, baka hard. Ayan. Nasaktan. So alam mo na mga krito yung mga inaabangan At kay Yusek Claire Castro, madam, wag masyadong pikon. Wag high blood. Makalma lang. Makalma lang. Chill lamang po, Madam Undersecretary Claire de la Fuente. Ano? Claire Castro pala. Ayan. Iba na pala. Okay, marami. So, anong schedule pa ng presidente ngayon, Miss Let? Kanina Lakay ay nasa Mindanao ang presidente at may pinirmahan niya Lakay yung yung safe conduct passes para doon sa mga aplikante ng amnesty. At ngayong hapon ay pinangunahan yung paglulunsad ng programang Agri-Puhunan at Pantawid sa mga magsasaka. Ayan. Baka pwedeng magregalo ka ang Mercury dahil kay Presidente na panggargle. Yung mouthwash. Pwede na yung Lakay, asin lang tsaka maligamgam na water. Ayan. Ganyan tayo sa probinsya, Mr. President. Nagaduti asin DJ Burgos, Ilocos Norte. Ayan. Asin lang po kung napudot nga danong. Gargol mo laktang. Naagbulumog katibigat. Ayan, okay, Miss Let, maraming salamat. Good afternoon. Balik sa inyo. Happy weekend. Nga, TGIF. Ayan, sa init ng panahon, ang Yusek Claire Castro, mainit din. Sumasabay Lakay. Yusek, makalma lang. Chill lang. Ha? Samantala, executive action kailangan sa isinusulong na 200 peso legislated wage hike. Ida tayo mga balitang yan. RH12 Milky Rigonan. Manang Milky, magandang balita kung isa sa katuparan. Yes, Teya, kailangan ng aksyon ng Malacanang para agad na maipasa at may habol ang panukaran 200 peso daily across-the-board wage increase sa lalalabing araw ng sesyon ng 19th Congress. Itong apela kay Pangulong Bongbong Marcos ni Rizal Representative Fidel Nograles, Chairman ng House Committee on Labor and Employment. Ay kay Nograles, magandang hakbang ang ginawa ni Pangulong Marcos nang atasan nito ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na repasuhin ang kasalukuyang umiiraw na wage hike. Pero ang sabi ni Nograles, mas makatutulong sa mga manggagawa sa private sector. Ang aumento sa sahod na hindi kakarampot dahil kadalasan, hindi anya sapat ang pagtaas ng sahod na itinatakda ng mga Regional Wage Board. Naniniwala si Nograles ang pinakamabilis at mabisang intervention na may papatupad ng 200 peso wage hike para makabili ng pagkain sa kanilang pamilya ang ating mga manggagawa. Noong January 30, Lakayteya, inaprobahan ng komite ng Nograles ang substitute bill na nag-consolidate sa tatlong wage bills na inakda ng TUCP at ng Makabayan Bloc. Muling lumakas ang panawagan ng wage hike, kaugnay naman ng lalalapit Labor Day sa Mayo 1. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Sikoya Rigonan. Samantala, pamaril kay confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na tumatakbong mayor sa Alvera, Leyte. Aba, ang mga suspect mahabigan, pulis. Allah! At hindi namang isang pulis, 7 pulis. Patay tayo dyan. What is happening to our policeman, General Marbil, sir? Arrest number 52, Edniel Parrosa. Please come in. Edniel. Lakay, under custody na ng Leyte Provincial Police Office itong 7 tauhana ng Ormoc City Police Station matapos ituring na persons of interest sa pamamaril kay Kerwin Espinosa. Ay kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Zin Fajardo, nakitang nakasibilyan itong 7 pulis
sa compound kung saan sinasabing hinihinalang nagmula itong bumaril sa Albuera mayoral candidate sa Laysay ni Fajardo sa Campo Crame. Labalabas sa paunang investigasyon na isang Montero ang nakitang pumaripas patungo sa direksyon ng naturang compound nakaraang barilin si Espinosa at dalawang iba pang nasaktan. Pero nang sundan ito ng otoridad, doon na naabutan itong 7 armadong pulis na nakadestino sa Ormoc pero nakapagtatakang nasa Albuera. Pakinggan natin si General Fajardo. What is significant here is yung from the time na umalis yung Montero na yon, allegedly ay may nakalagay pa na parang carpooling na they made it appear na sila ay supporter ni Mr. Kerwin. But immediately after the shooting incident, umalis itong nagmamadaling umalis itong Montero na ito at nahabol yon at yun nga, naitubo sila na pumasok doon sa compound na yon. Posible manong sniper ang ginamit ng bumaril kay Espinosa dahil wala namang indikasyon na nang malapitang pumaril. Pero inimbestigahan pa ito ng PNP lalo't sinailalim na sa ballistic examination ang 6 na armas sa baril na nakuha sa mga POI kung saan 2 ang police official at 5 naman ang ranggong o non-officers pero hindi na binanggit ang mga ranggo itong 7 police persons of interest. Alang ya, from Ormoc City, napunta na Albuera Leyte. Alang ya naman. Dapat dalhin sa krami ang mga yan, ha? At pwede bang ipahinera sa opisina ni General Marbillan at makita ang kanilang pagmumukha? Ayan, pagkakakilanlan. Para makilala. Ayan, para magtanda. Ayan. Huwag na tularan. Ayan, huwag pamarisan. Ayan. Yan ang kulang natin sa PNP, ha? Kulang sa ngipin. Ayan, kulang sa kaldag. Kulang sa pangil. Oo. Huwag masyadong i-baby ang mga mga ganyan. Ay, nako talaga. Pero lakay, para lang doon sa kapakinabangan ng ating tagapakinig, persons of interest pa lamang ito. Pero wala namang iba sa area. Ipakita naman ang mga suspect. Ayan, hindi naman sinasabing sila na. Ayan, although obvious naman. Itong mga polis na tama ka palaisipan, nakadistino sa Ormoc, mga tipo. Pero bakit nandyan sa Albuera? Doon pa, sa specific area. At saka ba sila nagmamadaling tumakas nung mabaril si Kerwin? Oo, lakay. Tsaka doon mismo sa lugar kung saan sinasabing nagmula yung pinaka-gunshot. At hinihinalang ang sniper. Pagkipin doon sa compound, doon sila naabutan kasama ng SUV. Kakaawa ng mga matitinong mga pulis dahil sa hagawan ng ilan po mahawigan nadadamay sila. Ayan. Ay nako. Okay, maraming salamat Ejal. Balik sa inyo, lakay at Mistea. Samantala, show cause order ng COMELEC sinagot ni Vice Mayor J. Ilaga ng Batangas. Idetalye mo ang balita, RH29, Boy Gonzales, Boy G. Kaya lakay Deo, formal nang nagsumite ng tugon si Vice Mayor J. Manalo Ilagan na mataas na kahoy Batangas sa show cause order na inilabas ng COMELEC Task Force sa State. Nilinaw ng gubernatorial candidate na ang kanyang mga payag ay ginawa noong Marso 25, 2025 bago pa nagsimula ang opisyal na panahon ng kampanya. Pinatunayan ito ng sertifikasyon mula sa Big News Ngayon Pilipinas. Tinukoy ni Ilagan ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Peñera versus COMELEC na nagsasabing hindi tinuturing na opisyal na kandidato ang isang tao hanggat hindi pa nagsimula ang campaign period. Dahil dito hindi umano maaring ipataw ang mga patakaran at parusa ng batas sa halalan sa mga payag na ginawa bago pa ang nabanggit na petsa. Ipinaliwanag din ni Vice Mayor J. Ilaga na ang kanya mga sinabi na ibinahagi sa isang political na konteksto ay hindi tinuran upang manira, manakot o magdiskrimina sa kanyang kalaban na si dating Gobernador Vilma Santos. Ito pala si J. Ilagan. Ayan. O lakay. Ang paggamit daw ng terminong laos ay directed at perceived political and pop culture relevance, not personal dignity o kaya gender. Dagdag pa nito, walang masamang intention daw lakay, walang pananakot at walang sexual o mapanirang paiwatig sa sinabi
ni Ilagan. Binigyan din pa niya na wala namang reklamo mula sa taong nabanggit sa panayam at ang kanyang payag ay saklaw ng karapatan sa malayang panalita na garantisado ng saligang batas. Binigyan linaw rin sa kanyang opisyal na tugon na ang mga payag hindi lumalabag sa COMELEC Resolution number 11116 o Republic Act 970 o Magna Carta of Women o Safe Spaces Act dahil wala sa mga elemento tulad ng sexual advances, catcalling o diskriminasyon batay sa kasarian ang makikita sa kanya mga sinabi. Iniling ni Vice Mayor Ilagan sa COMELEC na ituring na nakasunod siya sa kautusan at agarang ipasura ang reklamo laban sa kanya. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siguro Noranyan ito. Kasi kontrapelo. Pero laki pang artista talaga yung pangalan niya, ha? Jay Manalo, pwede rin Jay Ilagan. Oo nga, kaya pala mukhang barako din tong si Jay Ilagan, ha? Ayan, barako ang dating Pangmati ni Idol talaga Akala ko naman Alaboy next door tulad ng kagwapuhan ni Jay Ilagan na artista. Ayan, pero barako, ha? Ayan, kaya lang yung barakong yan, ha? Abay, sabi ng ating bubit na naging bisita rito, Miss Thea, sabi lang na taga Batangas. Ayan matindi pala ang labanan nila ni Ate B. Ayan, neck and neck. Yun ang kanyang neck and neck labang kay Ate B. Ayan, parang ginawa niya. 3 years pa lang daw 3 years before election nangampanya itong si Jay Ilagan. How? Umikot na raw sa lahat ng mga barangay sa Batangas, Miss Thea. Inisa-isa na niya. Inisa-isa na. Ayan, kaya ganun daw kasikat ang Jay Ilagan, ha? Kasi sa survey daw po against sa ATV, ayan, neck and neck. Ayan, paano yan, Secretary Ral? Namuhunan. Ayan, ewan ko lang kung anong klaseng puhunan. Baka tulad sa Kabanatuan, ha? Ano ginawa ka? Sabi na ating bubit na umiikot dyan sa Nueva Ecija. Matindi pala ang labanan dito sa Nueva Ecija. Sa Kabanatuan? Kabanatuan. Ayan, pagka nagbigay daw ng 3 kilo ng bigas yung kalaban. Yung kabila? Tatapatan ng kalaban 5 kilo. Akala ko ulam. Dapat pag may nagbigay ng bigas na kay ulam naman sa kabila. Hindi nga abay, iba, nagbigay 5 kilo ng kalaban. Abay, yung kabila naman. Tataasan na naman. Oo, anong binigay? Ano? Rice cooker. At least maluluto na yung bigas na pinamimigay. Iba ang style ng mga kandidato ngayong election, mga kuya, ha? Alam mo yan, Chairman George Garcia, ang lulupit, ang titindi. Pero ang lupit nito, mahabingan, kawawa naman yung mga Pinoy seafarers na tripulante na isang barko na nahuli ng cocaine. Kawawa naman sila, anong malay nila sa mga sakay ng barko? Totoo, pag pinasampa-sampa lang yan Babalikan natin ang report na yan. Standby, Josa Cruzat sa ating balitang showbiz. Anong balita kay Josa? Ito nga, Lakay, kung patama ba o cryptic, ayan, ang mga cryptic stories ni Julia Barreto sa Instagram tungkol sa narcissist na napansin ng mga netizens. Iba talaga ang mga mata, mapanuri ng mga netizens. Patama kanino? Sa father niya? Sino narcissist? Si Julia o si... yung tatay, si Dennis. Si Dennis. Pero kawawa din si Dennis, sa totoo lang. Bakit? Biro mo, tatay, hindi man lang ginawang, di ba? Usually pagkakasal yan, tatay ang naghahatid sa anak sa altar, di ba? Mga ganon. Yung iba kasi, syempre meron ng na-impluwensyahan na ng Western culture. Kanya-kanya style yan. Hindi na. Pero tayo mga conservative na mga Pilipino, parang off yun. Kabastusan sa nakababastos tatay yun. Lalo na't buhay naman. Oras, Miss Thea. Ganap ng 4:55. Balikan natin ang mga report sa 20 Pinoy seafarers na natili pa rin sa barkong nahulihan ng toneladang cocaine sa South Korea. Alamin natin ang update mula kay Aris number 27, Noche Kakas. Please come in. Noche. Lakay, Miss Thea, nasa loob pa rin ng barko na napili ang 20 Pinoy seafarers na nahulihan ng tuniladang
kargang cocaine na nakadaong sa South Korea. Ito ang kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Ayon kay Kakdak, hindi pa nakadetain ang Pinoy seafarers at wala pa umanong isinampang kaso laban sa kanila. Ayon pa kay Kakdak, ang shipping company umano ay nagbigay na ng abogado para umalalay sa mga Pinoy sa nagpapatuloy na investigasyon. Dagdag pa ni Kakdak, ang DMW naman ay magbibigay rin ng collaborating counsel para sa mga seafarers. Hindi nagkomento si Kakdak sa takbo ng defense at investigation ng South Korean authorities. Sinabi pa ni Kakdak na hindi napuputol ang pagbibigay nila o pagbibigay ng ship owner ng sahod at allotment sa mga nakahold na Pinoy seafarers sa kanilang pamilya. At ito yung binanggit kanina ni Noche. Hans Leo. Anong nationality nung yung shipping line, yung may-ari ng barkong Panamain, lakay, yung Norwegian flag. Norwegian shipping lines. Oo, yung MV Lonita. Yan. Yan yung barko ng mga Pinoy seafarers natin na lakay. At yung saan galing, Noche? Ito ba galing Norway papuntang Korea? Oh. Yes, Norway ito lakay Norwegian Norway. Tapos yung kondisyon naman itong 20 Pinoy lakay at Bisaya ay nasa maayos naman daw at yun nga lang ay hindi sila makakalabas, nasa loob pa rin sila na natili sa barko habang iniimbestigahan ng South Korean authorities at binigyan din sila ng mayroon mga Pinoy din kasi lakay na marunong din mag-Norwegian, mag-South Korean, kaya binigyan sila ng interpreter lakay. Okay, maraming salamat, Noche. RS-27, Notirakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, Noche sa Tardes Kaka. Samantala, arestado ng Bureau of Immigration ang mag-asawang Koreano na wanted sa South Korea dahil sa malakihang telco fraud. Kinilala ng mga otoridad ang mga suspect na sina Choi Jong-yoon at Kim Min-woo, parehong 41 anyos na dinampot sa kanilang bahay sa Barangay Carmona, Makati. Ayon sa immigration, may red notice ang dalawa mula sa Interpol kasunod ng arrest warrant na inilabas ng Chuchun District Court of Korea. Kaugnay nito ang aabot sa $840,000 o katumbas ng higit 47 million pesos na nakakulimbat nila sa voice phishing. Nagpapanggap niya ang dalawa bilang empleyado ng bangko at saka tatawag sa kanilang mga biktima. Nasa kustudiya na ng immigration ang mag-asawa habang hinihintay ang kanilang deportasyon. Samantala, bahagyang kumalma ang aktibidad ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Batay sa monitoring ng Feebles, nabawasan ang italang pagyanig sa paligid ng bulkan, gayon din ang pagbugan ng sulfur dioxide. Matandang nagkaroon ng explosive eruption ang Canlaon nitong Martes, kung saan umabot ng 4 na kilometro ang taas ng ibinugang usok. Ayon kay Director Teresito Bacolcol ng Feebles, na bagamat kumalma ang nasabing bulkan, may senaryong inasang kasunod pa ng pagputok ng bulkan. At kabilang narito ang mabilis na paglabas ng lava sa bunganga ng bulkan. Dahil pa itaas ang antas ng bulkan sa alert level 4. Sa ngayon, bumaba na, natili naman sa alert level 3 ang Canlaon. At ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 6 kilometer radius sa danger zone. Showbiz, Miss Thea. Patama nga ba ang cryptic stories ni Julia Barreto sa Instagram tungkol sa narcissist na napansin ng mga netizens? Sino ba ang pinatatamaan? Sa palagay mo, Diyosa ng showbiz? Diyosa Cruzat, idetalye mo. Lakay at Miss Thea, hindi nakaligtas sa mata ng netizens ang ilang cryptic posts ng actress na si Julia Barreto patungkol sa isang narcissist. Sa serye ng IG stories ni Julia, mababasa ang dalawang quotes tungkol sa isang narcissistic na magulang at isa pang quote hindi naman sa pagiging pa-victim ng isang narcissist.
Walang binanggit si Julia kung sino ang kanyang pinatatamaan. Pero ginawa ng aktres ang pag-post matapos maglabas ng sama ng loob ang ama na si Dennis Padilla kaugnay sa naging wedding ng kapatid na si Claudia. Noong April 8 ay kinasal si Claudia sa long-time boyfriend na si Bati Lorenzo kung saan ay invited si Dennis. Pero kasunod dito ay nagparamdam ng matapos umano siyang gawing bisita lamang sa sariling kasal ng anak. Sa deleted IG post ni Dennis, may larawan ng isang yellow pad paper kung saan nakasulat ang kanyang galit at sinabi pang nabudol siya. Naging maikli ang caption ni Dennis sa post at sinabi ang katagang finish. Bukod sa cryptic IG stories, wala pang inilalabas na official statement si Julia kaugnay sa issue. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Crizata nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, Josa, una sa Pilipino. ba't tinatawag na cryptic? Ano bang Ano daw ibig sabihin ng cryptic message? Di ako makarelate. Alam mo naman ako, old school. I-explain mo yan bilang Gen Z ka. Cryptic lakay parang siguro, parang kasi may pinatatamaan siya So parang medyo... Hindi sure, uncertain. Ganon. Kahit na hinala, mga post parang ganyan. Akala ko cryptocurrency. Hindi, iba yan. Yan, mga misteryosong... Misteryoso kapag sabing cryptic lakay. Ayun. Oo, walang rekta, pero meron. Okay. Walang rektang target, pero merong pinatutungkulan. Pero kawawa naman yung tatay, si Dennis Padilla. Binisita na. Ginawa siyang bisita na kay. Ayan. Hindi naman siguro siya pinagbayad ng bill. Siguro yun ang masakit. Ginawa kang bisita at pinagbayad ka pa ng bill. Pero kahit na. Ayan, Sa bagay. di ba, tayo mga Pinoy, tradisyon natin Pinoy, pagka kinakasal, respeto sa tatay, di ba? Ayan. Anyway, yan ang trip. Yan ang trip. May mga batang hindi na marunong gumalang sa magulang. Mga ganyan. Hindi tsaka lakay kasi may history sila. Meron silang history na hindi pagkakaunawaan. Kaya hindi mo rin masisisi yung bagets. Hindi dapat hindi na pumunta si Dennis doon. Ba't kasi siya pumunta? Baka inimbitahan. Inimbitahan nga as bisita. So he expected more. Okay. Mapapagalitan tayo ni Lakay nito bilang ama kasi ito Di ba? Si Lakay. Sorry na Lakay. Okay. Oo. Okay, maraming salamat Miss Josa Cruzat, ha? Ayan, napagkakinasal ka, ha? Invited kami. Huwag mong gagawin. Huwag mong imbitan parang bisita ang tatay mo, ha? Huwag mong gagawin kay Kuya Bogs yan. Lagot ka sa akin. Pag kinasal ako, lakay dito yung invited kayo. Huwag mo lang imbitan sila kay gawin mo ninong. Ayan. Nako, pati tuloy si Judge Berna Torneros, Caviles Torneros. Ang sabi lakay. Ayan, in-educate ako. Ayan. Ang sabi. Parang bubit lang yan lakay. Ang crypty, kailangan mo i-decipher. Ayan. Oo. You have to figure kung sino talaga yung tinutukoy. Okay, maraming salamat, Miss Josa. Balik sa inyo lakay at Miss Thea. The road is long with a many At yan na po ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. At ako naman, Thea Petro Carpuz. Happy weekend. Ingat-ingat po. Ha? Ayan. At susunod na, mabalansyadong balita. Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay. Karen Oyong. Bye-bye. Lakay, abangan natin rollback ng fuels. Oo nga. Magpiga ng piga sa silingador. Oras ganap na alas 5:08. This time check